Update tayo sa ZLT T6RA natin. Lakas ng okay. So nag-load ako nung 790. So kung mapapansin nyo sa previous videos ko, meron akong mga pasang tila ako ng manok. Sa mga previous videos ko, check nyo na lang kung paano ko to nilagyan ng antena. Basta dito muna tayo sa load. Yung bago na kasi yung mga yung as in pure unlimited 4G and 5G na talaga siya. So kahit hindi kayo covered ng 5G signal ng dito, kung 4G lang kayo sa area nyo, pwede pa rin, unlimited pa din siya. Kasi kakaload ko lang kanina ng 790, good for 30 days. Ayun, so ang maglo-load kayo nun via sa D2 app. So pag lagin nyo doon, meron dong ano ba nakalagay doon? Wala kasi akong hawak na ibang phone eh. Basta nakalagay doon na 490, 790 and 490 na consumable. So yun. So ang galing kasi meron na siyang unlimited na 4G. So ang nakalagay na doon, nakalagay man sa load nila na only 5G, pero pag nag-load kayo, ano na siya, FWA, unlimited prepaid internet. So fixed wireless access na yung nakalagay niya. So yun, na-confirm ko na kasi nag-load ako kanina lang talaga. Teka, pakita ko nga. Wait lang. Okay, so dito guys sa sa D2 app ko, ito. So yun nga, nag-load ako kanina ng 790. So may expire siya hanggang November 15. So nakalagay na dito is FWA prepaid data unlimited. So hindi na siya 5G lang, so both na siya, fixed wireless access na yung nakalagay niya. So kasi pag bibili kayo niyan, kunyari by promo, ito yung tatlo na available. Itong 490 na 15 days na unlimited 5G, 4G, 790 5G, 4G, tsaka itong consumable na 80 gig na 5G or 4G ka. So mas sulit tong 790 for 30 days kasi nga kahit naka 4G ka, unlimited pa rin siya. So yun, confirm na talagang unlimited 4G na yung dito. Not bad no for 790 kasi sa ibang network guys medyo mahal na. Si Smart tsaka si Globe. Okay naman din sila pero may kamahalan lang. Pero so far kasi mas malakas. Depende ka rin din kasi sa area nyo kung malakas si Smart sa inyo or kung malakas yung Globe sa inyo. Syempre kung saan malakas yung signal. Sa akin naman dito malakas sa amin. Tsaka Smart malakas din, tsaka din yung Globe, pero mas mabilis sa internet para sa akin yung dito ko. So yun. Ayun, so dako naman tayo sa ano natin, yung mga Q&A. Oh, by the way, kaya siya ganito guys, meron ako mga previous videos na binutingting ko to kung paano ko siya nilagyan ng external antenna. So hindi siya pwedeng pagsabayin itong apat. So ito wala na tong wala na tong function ito. Wala na siyang function. So bali ito na lang yung ito kasi external antenna to ng ZLT S10G ko. Nilagay ko lang siya dito. Tapos yun. Basta nandun yun sa previous video ko kung saan nyo ikakabit. So ito naman is SMA, IPX to SMA, female. So, basta nandun yun sa iba kong video kung paano ko siya nilagyan. Dito naman tayo sa question natin. Wait lang. So, by the way guys, malakas talaga siya kung pag meron na siyang external antenna, lalo na sa mga liblib na lugar. So, I would recommend yung mga outdoor antenna na merong malakas yung band 1 and band
meron siyang band 128 and at least 41 of mga frequency na antenna. So kahit yung mga hyperwave, parabolic at hyperbolic, yun, pwede yun sila dito para lumakas yung signal niya. So dito naman tayo sa question ni at AJ, sabi niya at AJ, boss, pwede ba ano yun? Boss, pwede ba siya ma-mount sa wall? Hindi siya na depende sa inyo, pero wala siyang lagayan na mag-mount ka sa wall. So siguro pag pwede niyo itong idikit dito, lagyan niyo ng parang adhesive antenna, tapos yun, pwede naman nakalagay na L bracket, tapos iganon niyo yung L, kaganyan yung L. Yan, pero dito kasi sa likod, wala siyang paglalagyan nung parang may hook na igaganon siya. So yun, pwedeng hindi siya na mount, pero kailangan yung at least gumamit na lang kayo nung parang L bracket o yung mga lagayan na pwedeng pang-mount sa wall kasi wala siyang nakalagay dito sa likod. Ito kasi parang dalawang screws lang to. Kasi ang posisyon niya talaga nakaganyan. Ayan o. So, yun. Oh, by the way, may nagtanong dito na yung telephone, siguro pwede, pero tatanggalin tong telephone dyan. Baka pwede. Hindi ko pa din naman na-try kasi hindi ko naman ginagamit telephone. Okay. So yun. Next question naman kay Crammaster 3117. Dito na lang ako sa may notification para mabilis. Sir, pwede ba yan sa ibang 5G provider? Ay, hindi po kasi pa lang siya. Lock pa lang siya ng dito. Ayun, nag-comment si at RNCRZ. Yan. So, simula daw nung September 20 onwards, yung pagbibili ka na nito, hindi na siya totally unlimited na talaga siya lahat pagka-activate mo. So, ito kasi nung nabili ko siya before September 20, mga September 14 ko yata yun na nabili ito. So before pa mag September 20, ang kasala kasi nito is only 5G tsaka 50 gigs sa 4G na areas. Now kasi ang ginawa nila is pure unlimited na talaga siya lahat sa both 5G and 4G. Yung mga bagong labas na ngayon nito. So yun yung parang in-upgrade nila yung kasali na load. Ito pang question natin. At si Adrian21, sabi ni Adrian21 is, ano ba yun? Ayun. Update po ng 790 only sa 4G. Bala ko kasi bumili nito. Mabilis kasi 4G sa amin nang dito kaso walang 5G. Ayun, yun na nga. Pwede na siya sa 4G. So, ayun. Take it from me. Kakaload ko lang kanina. Pinakita ko naman sa inyo kanina kung na yung load niya is hindi na only 5G. Nakalagay doon is FWA prepaid internet. So, both 5G and 4G na siya. Ayun, green. So, 4G lang siya. Okay. So, ang sabi dito, ano pa bang pwede nating basahin? Ang sabi niya is PLDT kung open line na working the Wi-Fi SIM through 5G and limited chance sa dito lang for naka-off daw ilo. Okay. Dito is pwede ganyang set up then gawing extender router bossing. Hindi ko sure kung pwede. Hindi ko alam kung paano siya gawing extender. Kasi ang nakalagay kasi dito, LAN lang. 'Di ba dapat i-connect mo siya dun sa dapat nakalagay siya 'di ba LAN/1. Well, hindi ko pa na try. At saka
Hindi ko pa na-try. Nagawin siyang extender. Check natin. Check natin late next vlog natin kung pwede ba siya gawing extender. So far guys, malakas naman to. Nag-speed test ako kanina. Teka lang. Tayo natin nag-speed test ako. Connect lang ako dito. Ito ba yung connected ko? Ito na. So far mabilis siya. Sa area namin kasi wala pa kaming 5G na network. 4G pa lang kami. So yun. May password. Ayan. Okay, wait lang natin. Kukonek lang ako. So, punta tayo sa speed test by Ookla. So, ito yung nakukuha ko signal sa amin. So, ang load ko dito ay yung 790 na 30 days 4G. Ito. 4G, 5G. So, 4G, 5G na talaga siya. So, tingnan natin kung... So, dito ako nakakonect. BFACA 2.4. So, ito dito ako nakakonect. So, speed test natin. Yan. Diba? Malakas na rin yan. Para sa naka 4G na area. Ayun o. Malakas na din. Yun. Ayun. So, yung download speed niya, 73.45. Upload, 22.68. So, not bad. Covered by ano pa ako dito, 4G lang. So wala pang 5G sa lugar. So not bad sa ganyang speed. Okay na din, tsaka only naman siya. Okay, so yun lang yung update natin sa ZLT dito. So far so good naman siya. Okay, so I hope na clear na tayo dito. So thank you again guys, and thank you for watching. God bless.